Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kaya naisip ko na din na kailangan na talaga namin bumalik sa kanilang kaharian. Kaya sana Brother Zubaji, ang aking pakiusap ay iyong tanggapin at tulungan si Ambrose na panatiliin ang katahimikan sa ating mundo. Sabi ni Daryl. At si Zubaji ay tinapik sa balikat si Daryl ng malakas. At sinabi, "Huwag ka na mag-alala. Kami na ni Ambrose ang bahala sa pangangalaga ng ating mundo habang wala ka. At ang iyong imperyo ay aking gagabayan din. Para hindi ito maisipan ng iba na muli itong kunin sa pamumuno mo. At sa tulong ng iyong general na si John na dati kong envoy, ay walang magiging problema sa iyong imperyo," sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti ng husto at sinabi, "Salamat talaga Brother Zu. Lubos talaga kitang maaasahan. Sobrang salamat talaga. At ang envoy na nagmula sa iyo ay hindi na basta-basta general ngayon. Dahil si General John ngayon ay pinunong general na ng mga general." Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay labis na nagulat at tumawa. "Haha, ano ang sinabi mo? Si John na aking envoy dati, ngayon ay pinunong general na. Paano nangyari iyon? May mga general ka na ba na itatalaga bago ka umalis? At tingin mo ba nararapat kay John na maging pinunong general ng inyong kasundaluhan?" Sabi ni Zubaji ng pabiro ng una. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, "Oo, tama ka nang narinig mo Brother Zu. Si General John ay nakikitaan ko ng potential na maging isang pinunong general. Ang general na iyon ngayon sa aking imperyo ay nagtataglay din ng katalinuhan sa lahat ng aspeto, lalo na sa pakikipaglaban. At ang kanyang lakas ay hindi rin basta-basta. Ang kanyang katangian ay nararapat lang para maging isang pinunong general ng aking mga general at kasundaluhan. Kanina Brother Zubaji, nang maramdaman nyo ang lakas ng aking Fangtian halberd, at nang yumanig ang kalupaan, ako ang may gawa nun," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lily, labis ang pagkagulat niya. "Ano? Si Daryl ang may gawa ng pagyanig ng kalupaan na aming naramdaman kanina? Huwag mo sabihin na mas lalong lumakas si Daryl. At ang kanyang spiritual na lakas ay mas malakas pa kaysa ng aming maramdaman kanina bago siya nagpakita sa amin. Ganon na ba kalakas si Daryl para ang kalupaan ay kanyang mapayanig ng husto? Hindi na talaga basta-basta ang tinataglay na lakas ni Daryl ngayon. Nasa tingin ko na kahit ilang mga imperyo ay kaya niyang pabagsakin sa panandalian pag-atake lang. Mas nakakatakot ang Westrington ngayon sa pamumuno ni Daryl," sabi ni Lily sa kanyang sarili. At si Zubaji, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita, "Hindi na ako nagulat nang maramdaman namin ang lakas na iyon. At tama nga ako din sa aking iniisip na sa iyo nagmula ang ganong kalakas na spiritual. At si John ang iyong pinunong general mo na ngayon, ay nagtungo sa amin kanina para sabihin na sa iyo nga nagmamula ang malakas na spiritual na aming naramdaman, kaya yumanig ang kalupaan." Oo, kanina si General John ay inutusan ni Daryl para magbigay pahiwatig sa lahat na kay Daryl nagmamula ang lakas na kanilang nararamdaman. At ang pagyanig ng kalupaan ay si Daryl ang may gawa nito. Ngunit sila Lily ay hindi narinig ang mga sinabi ni General John. Dahil din sa abala nito na makipagsaya at sa ingay ng kwentuhan ng mga nasa Harden. Kaya ang iba ay hindi narinig ang mga sinabi ni General John. Nung siya ay inutusan ni Daryl na magtungo sa Harden kung nasaan ang lahat,
para sila ay masabihan. At maya-maya si Zubaji ay nagpatuloy ulit sa pagsesalita. Ngunit bakit mo ito pinaramdam sa aming lahat? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Hindi ko nais iparamdam sa inyong lahat ang pagyanag ng kalupaan kanina. Kanina bago ako nagtungo sa Harden kung saan kayo nagsasaya lahat. Ang iyong mga kasundaluhan, at ang kasundaluhan ni Ambrose at Yvette, na pinagkaloob niyo sa aking para sa bago kong imperyo, ay tinipon ko na silang lahat, upang sabihin na simula ngayon, sila ay magiging kasundaluhan na ng Westrington sa aking pamumuno. Kinausap ko na ang libo-libong kasundaluhan ko na nanggaling sa inyong mga imperyo nila Ambrose at Yvette. Para malaman na nila agad-agad. At para bukas na bukas, ay may talaga ko na sila sa mga kanilang dapat gawin, upang hindi na sila mabigla pa. At dahil dun, ang 3 general na kasakasama ng kasundaluhan mula sa New World sa imperyo ni Yvette. At isang general mula naman sa Elysium Gate Sect, na si General Loy, ay tinatalaga ko na din sila bilang mga general ko sa aking imperyo. At dahil dun, si General John ay iniangat ko sa pagiging pinunong general ng 4 na magigiting na general mula sa Elysium Gate at sa New World. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita agad-agad at sinabi, Brother Daryl, si General Loy ng Elysium Gate, ay isa sa mga kanang kamay ni Ambrose. Ang general na iyon ay napakalaki ng potential. Ang katalinuhan at lakas ng general ni Ambrose na si General Loy ay natatangi sa lahat, kahit sa aking mga general na mayroon ako sa aking imperyo. Maswerte talaga ang bago mong imperyo, dahil may mga general ka na agad na hindi basta-basta. At ang 3 guardian ng New World ni Empress Yvette ay naging general mo pa. Ngayon palang nakikita ko na ang bagong Westrington na binuo mo ay kakatakutan sa buong mundo. Na kahit wala ka, magagampanan nila ng ayos ang kanilang mga tungkulin sa iyong imperyo. Ngunit, sigurado ka na ba sa naging desisyon mo, na si John ay ginawa mong pinunong general? Si General Loy ng Elysium Gate ay mas may potential pa kay John. At mas magagampanan nito ang kanyang tungkulin sa pagiging pinunong general. Hindi ko minamaliit ang kakayahan ni John. Nakita ko ang kanyang kakayahan nung kami ay nakipaglaban sa libo-libong kasundaluhan ng Westrington sa pamumuno ni Emperor Dwayne. Bago kita nakita, may kahusayan din sa pakikipaglaban si John. Kaya nga ako ay nagdesisyon na gawin siyang general ng aking kasundaluhan. Dahil ang aking pinapagawa sa kanya na dalan ang ulo ng general ng Westrington, ay nagawa niya. Ngunit hindi ko nakikitaan si John ng isang potential para maging isang pinunong general. Dahil sa larangan ng pakikipaglaban, ito lang siya nakaranas, at hindi pa talaga siya nakakaranas ng matinding labanan. At ang talino na tinataglay ng isang pinunong general ay dapat ay kanyang taglahin. Dahil hindi basta-basta ang kanyang magiging tungkulin. Dahil sa kanyang kamay nakasalalay ang magiging takbo ng lahat ng kasundaluhan sa iyong imperyo. At ang mga buhay din nito ay kanyang hawak-hawak. Magkamali man ito ng desisyon sa pag-utos sa kanya mga general. Ang buong kasundaluhan Brother Daryl ay malalagay sa kapahamakan. Hindi tulad nila General Loy na nagmula sa Elysium Gate ni Ambrose. Sabi ni Zubaji, at si Pinunong General John, ay labis na nagulat sa sinabi ni Zubaji. At ito ay napaisip at sinabi sa kanyang sarili, si Emperor Zubaji, ay hindi ako nakikitaan ng potential sa pagiging pinuno ng mga general. Ganun na lang ba ako kababaw para sa kanya? Sa bagay, hindi ko masisisi si Emperor Zubaji. Dahil tama naman siya, may mas nararapat sa posisyon na ibinigay sa akin ni Emperor Daryl. Sila General Loy ang kanang kamay ni Sectmaster Ambrose, ay nagtataglay ng kahusayan sa pakikipaglaban. Ang talino nito para pamunuan ang kanyang mga kasundaluhan ay napakahusay. At dahil din sa talino at kagalingan sa pakikipaglaban, kaya ang Elysium Gate ay madaming napagtagumpayan na digmaan. At ang kanyang experience sa pakikipaglaban ay napakalayo ng agwat sa aking naranasan. Kailan lang naman ako talaga nakipaglaban ng totoo sa mga kasundaluhan. Kaya hindi ko kailangan magtanim ng sama ng loob kay Emperor Zubaji sa kanyang mga sinasabi ngayon. Dahil tama naman siya, dahil ang aking posisyon ngayon ay hindi basta-basta. Ang buhay ng karamihan ng kasundaluhan ay sa akin nakasalalay. Dahil ang ibibigay na utos ng mga general sa mga kasundaluhan ay magmamula muna sa akin.
Mabigat na tungkulin ang papasanin ko simula ngayon. Sabi ni Pinunong General John sa kanyang sarili. At si Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Brother Zubaji, siguro nga ganon ang tingin mo kay Pinunong General John. At tama ka, sa kanya nakasalalay ang magiging takbo ng aking mga kasundaluhan. At ang mga buhay ng mga ito ay nakasalalay din sa kanya. Naisip ko na iyon bago ko pa siya italaga para maging isang Pinunong General. Ngunit, ang tao na iyon ay sobra kong nakitaan ng pagiging determinado sa lahat ng bagay. Lahat ng kanyang kinilos at desisyon ay tinitiyak niya na magiging maayos ito. Ang pagiging Pinunong General ay isa sa mga katangian na iyon ni General John ang nakapagbigay pansin sa akin. At ang mga nagiging desisyon niya ay para sa ikakabuti ng lahat. Sa totoo lang, ang ginanap na seremonya kanina para sa akin. Siya lahat ng may gawa nun. Ang daan-daang libong mga tao na nagtungo sa aking imperyo. At ang mga libo-libong kasundaluhan na kasakasama ng iba't ibang sekta at imperyo. Ay kanyang nahandle ng ayos. Nang wala ang tulong ng iba. Sa ganun katalinuhan at pagsisaayos ng lahat. Nararapat lang na ibigay ko ang posisyon na pagiging Pinunong General kay General John. Kaya wag ka na mag-alala pa Brother Zubaji. Napakalaki ng tiwala ko sa iyong envoy. Na ngayon ay Pinunong General na ng aking imperyo. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Pinunong General John habang nakatago ito. Siya ay labis na antig sa mga sinabi ni Daryl ngayon kay Zubaji. At ang kanyang luha ay tumulo ulit sa kanyang mga mata. At ito ay napabulong. Salamat Emperor Daryl. Salamat sa napakalaking tiwala mo sa aking kakayahan. Hindi ko alam kung bakit napakabuti mo sa akin. Para ipagkatiwala mo sa akin ang ganitong kalaking responsibilidad. Na kahit alam mo na may mas nararapat pa talaga sa ganitong posisyon. Napakaswerte ko na sa iyong pagbabalik. Ikaw ay aking nakilala agad. Dahil ang ganitong pambihirang pagkakataon ay sakin pinagkaloob. Lubos ko talaga tatanawin ng utang na loob ang lahat ng ito sa iyo Emperor Daryl. At hindi ko talaga sasayangin ang napakalaking tiwala mo na binigay mo sa tulad ko. Emperor Daryl ang aking emperor. Salamat, sabi ni Pinunong General John. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!